In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanunood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakikita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod. Siya'y naupo, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinaguga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Huwebes Santo, sa mabuting balita ngayon, makikita natin si Jesus na bumalik sa kanyang bayan at malinaw niyang ipinahayag ang kanyang misyon. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ito ay hango sa propesya ni Isaias at dito ipinakita ni Jesus Kristo na siya ang katuparan nito. Hindi lang ito simpleng pagbasbas ng kasulatan. Ang pagbabasa ng kasulatan, ito ay pagpapahayag ng kanyang pagkakilanlan bilang Mesiyas. Ang pinahiran, ang may langis ng Espiritu Santo. Kaya napakaangkop nito sa Christmas na ginawa dito sa atin sa Masbate noong Martes, ang pagbasbas ng langis. Dahil ang langis ay simbolo ng pagpapagaling, pagpapabanal, misyon. Ano ang mensahe sa atin ngayon? Ang misyon ni Kristo ay magdala ng mabuting balita sa dukha, magpalaya sa bihag, magpagaling ng sugatan, pisikal, emosyonal, espiritual. At bilang Romano Katoliko, hindi lang tayo tagapakinig. Tayo ay kabahagi ng misyon niya. Sa pamamagitan ng binyag at kumpil, tayo rin ay pinahiran. May misyon din tayo. Ano ang tamang gawin natin ngayon? Maging daluyan ng awa at pag-asa sa simpleng paraan. Makinig sa may problema, tumulong sa nangangailangan, magpatawad. Halimbawa, may kapamilya kang nasasaktan o nalulumbay, imbis na i-judge, samahan mo sa panalangin
at kausapin ng may malasakit. Ipagdasal at suportahan ang mga pari ngayong Huwebes Santo, lalo nating ipanalangin ang mga pari. Sila ang pinahiran upang maglingkod. Lumapit sa mga sakramento, kumpisal, hiling ng kaluluwa, Eukaristiya, lakas ng Espiritu, pagpapahid ng langi sa may sakit. Dito natin nararanasan ang pagpapalaya at pagpapagaling na sinabi ni Kristo. Ang mga patutuon ng Church Fathers, si San Agustin, sinabi niya, Christ was anointed not for himself alone, but for his body, the church. Ibig sabihin, ang pagpapahid kay Kristo ay umaabot sa atin. Tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Si San Juan Crisostomo, itinuro niya na ang tunay na Kristiyano ay makilala hindi lang sa salita kundi sa gawa, lalo na sa malasakit, sa mahihirap. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ikaw ang pinahiran ng Ama, ang manggagamot ng aming kaluluwa at katawan. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Hipuin mo at pagalingin sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond, Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya. Pagalingin mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood dito na may karamdaman. Ingatan mo ang lahat ng kaparian at gabayan mo ang aming Santo Papa, Leo XIV, ang mga obispo, aming kuraparoko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda. Pagpalain mo ang gobyerno ng Pilipinas at gabayan ang bawat pinuno. Patawarin mo at tanggapin sa iyong kaharian ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram at lahat ng aming idinadasal. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ng Mahal na Birheng Maria, ang aming Ina. Amen. Ngayong Huwebes Santo, tandaan natin, natupad ngayon ang kasulatan at hanggang ngayon patuloy itong natutupad sa pamamagitan natin. Kung pipiliin nating mabuhay bilang tunay na alagad ni Kristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!